Gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga, tanghali, hapon sa mga kapatid, mga kaibigan dito sa Pilipinas at din sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon, narito na naman ang ating programa, Discover the Power of God's Grace, na kung saan sa gabing ito ng ating pag-aaral ang ating pag-aaral ay maglalapit sa bawat isa sa atin, sa ating manlalalang, sa ating tagapagligtas, sa ating kaibigan, at sa ating darating na hari, ang ating Panginoon. Kung saan, mga kapatid, ay ating matutunghayan ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa kanyang kadalisayan at purity and clarity. Kasama ko ngayong gabi si Part Epi Villaruel, kung saan ay bibigyan ko ng pagkakataon upang kayo ay kanyang i-welcome
at siyempre batiin sa oras na ito. Okay. Art, Thank you, Part Rapi. Magandang gabi dyan, Philippines, sa atin mga kaklase sa Bible Study, sa pag-aaral ng Salita ng Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng panig ng mundo kung saan man, kailan man makarating ito. Kayo lahat ay ating binabati sa matamis, makapangyarihan, pangalan ng ating Panginoon Hesus. Ang pagpapala ng langit, liwanag at karunungan ang ating maranasan ngayon. Okay, Part Rapi, balik sa iyo. thank you, Part. Atin ding pasalamatan ang ating partner, si Elder Rico Apitan, na siyang nangangasiwa sa technical na aspeto ng ating broadcasting, ng ating FB Live. At siyempre, akin ding babatiin, hindi natin nakasama ngayong araw na ito, ang ating partner na si Part Ronnie De Luna. Pag-pray po natin siya sapagkat siya po ay merong karamdaman sa oras na ito. At gayon din, aking ding hinihikayat, hinihimok ang bawat isa, ginigiliw na mga taga-subaybay na inyo pong pusuan, inyo pong i-like, inyo pong i-share yung ating paglilingkod sa oras na ito upang sa ganon ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala ay magkaroon din ng pagkakataon at kalayaan na makilala ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng ating pag-aaral. At sa ating pagpapatuloy, aking inaanyahan na tayo po ay manalangin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat sa oras na ito, Panginoon, muli. Papasalamat po kami sapagkat nagkaroon na naman kami ng oras, panahon upang kami po ay mag-aral ng imbagang na salita na kung saan ito, Panginoon, ang magpapalapit sa amin, aming relasyon sa inyo. Kilalanin namin kayo bilang aming manlalalang, bilang aming manubos, tagapagligtas, at higit sa lahat, nagbibigay ng buhay at pangangailangan namin araw-araw. At hindi tinatagubilin, Panginoon, ang inyong lingkod, si Part Epi, sa kanyang pangunguna. Patuloy nawa ng katalinuhan ng kalangitan ang kanyang mararanasan upang sa kanyang pagpapahayag, kayo at kayo lamang ang siyang maihayag sa oras na ito. Maraming salamat, Ama, sa inyong patuloy na pagdinig. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Part. Amen. Okay. Salamat, Part. Muli, isang magandang gabi. Bago tayo mag-umpisa, aming pinapaabot sa ating mga kapatid, mga kababayan, ang katiyakan ng aming mga panalangin dyan sa nangyayari sa Mindanao, sa mga biktima ng lindol, ng aming mga panalangin at mga iba't ibang tulong sa iba't ibang pamamaraan ay darating. At ang pagpapala, pag-iingat ng Panginoon, kahit may mga bagay na hindi natin maiwasan dahil sa kuna, pero alalahanin natin na ang katiyakan ng kaligtasan, buhay na walang hanggan ay ibinigay na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sa kabila ng mga pangyayari at anumang mangyari sa atin, ang katiyakan ng salita ng Panginoon ang ating panghawakan sa pamamagitan ng presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At ngayon tayo mag-uumpisa. Nandito tayo sa part 3 ng Sanctuary Message. Reviewin muna natin ang counterpart para hindi tayo malito ang ating mga kaklase at ang bawat isa sa atin. Iba't ibang gamit ng sanctuary, pero iisa lang talaga ang kauuwian nito. Yan yung last part natin last time. Yung sanctuary na pinatayo ng Panginoon, yun ang tinatawag na anino o master model plan ng salvation, Exodus 25, upang siya ay manahan. Ngayon, dati yung tent dahil nagbabiyahe sila naglalakad sila papunta ng Promised Land mula Plain of Sinai. Ngayon, nung na-establish na ang kaharian ng Diyos na ibinigay bilang request ng mga Israelites, gusto ni David itayo yung templo, ngunit si Solomon na ang nakapagpatayo. Si David ang nagplano, natupad doon kay Solomon. Ngayon, doon sa panukala ng Panginoon na plano ng kaligtasan, ipakita dahil walang preaching ng gospel 430 years sila sa Egypt.
preach yung gospel sa pamamagitan ng sanctuary services bilang anino. Ano? Ngayon, ang katuparan nito ay doon kay Kristo mismo sa kanyang pagkatao. Ano? John chapter 1, chapter 2, verse 19. Destroy this temple and I will raise it up in 3 days. Kala ng mga tao, ng mga Hudyo, kasama yung disciples, yung building. Sabi ni Jesus, pati yung mga disciples na unawaan lang nila at naniwala sila after the resurrection. Hindi natin masisisi part ang ating mga kapatid, mga tao na hindi masyadong maintindihan lang natin ito mga kapatid. We need to spend time, mag-aral talaga. At syempre, magpapahayag nito Holy Spirit. Ngayon, itong Jesus na tagapagligtas natin na tumupad ng sanctuaryong ito, ang reality naman ngayon ay sa karanasan ng mga mananampalataya, ito na yung church. Ano? Corporately. Individually, itong ating katawan, ito yung templo ng banal na espiritu. Lahat na lang ng pwedeng gamitin ng Panginoon ng mga terminologies at mga bagay upang ipahayag sa atin ang katotohanan, maintindihan at maranasan natin ito. Ngayon, pagdating doon sa langit, talagang may templo doon. Hindi natin matatanggihan yan na merong templo ng langit. Pero pagdating sa ending nung pinakita ni Jesus, the resurrected Christ through revelation of himself doon sa island of Patmos kay John the Revelator, bilang isang Hudyo, naghahanap siya ng templo. Pero wala siyang nakitang templo as a building. Ang nakita niya doon, wala ng templo kasi ang templo doon, ang Diyos mismo at ang Kordero. Grabe, ano? Ganda nito. Kaya, yung last time, number 1, papasok tayo dito sa number 2, number 3. Hindi ko alam kung abot tayo ng number 4. Review lang. Yung pinagawa ng Diyos doon kay Moises, sa ilang, nandun, yun yung type. Ang katuparan nito, si Jesus, and the Word was made flesh and dwelt amongst us. Yung culmination, yung kabuuhan, Revelation 21:3, na ang templo ng Diyos ay nasa mga tao at siya mananahan. Mga kapatid, basahin niyo yung Bible, napakaganda ng mula illustration, papunta doon sa katotohanan, hanggang sa actual experience natin. Kaya yung sa Old Testament, hindi siya all salvation by works. Tapos New Testament, salvation by faith. Salvation in type or shadow, and salvation in reality. Kita nyo? Build me a sanctuary that I may dwell among them. Katuparan, and the Word was made flesh and dwelt amongst us. Revelation 21:3, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them. Ngayon, papasok tayo sa 2. Lahat ng nandoon sa sanctuary, services at mga activities, tumutukoy sa gawain ng ating Panginoon Hesus sa kaligtasan, ikaliligtas ng buong sanlibutan. So, pag binasa natin yung New Testament, si John, o yung aklat ng libro, ginagamit lagi yung sanctuary terminology. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin pag-aralan yung sanctuary kasi kailan Moses yung sa Old Testament. Hindi natin maintindihan, maunawaan, makilala ang tunay na Jesus na tagapagligtas. Diyos na nagkatawang tao na tagapagligtas kung hindi natin makita. Kaya si Jesus bilang sugo, anak ng Diyos, bilang tagapagligtas ng sanlibutan, lagi siyang merong ginagamit na sanctuary message. Halimbawa, John chapter 1 verse 29, ipinahayag ni John the Baptist. Si John the Baptist, ang pagkakilala natin parang napakasimpleng tao, na doon lang siya sa ilang honey. Yung pala part na kinakain
John the Baptist na tinatawag na locust, hindi yung locust na tumatalon-talon diyan sa ano, sa damuhan, yung loro, hindi 'yon. Yung locust diyan ay isang klaseng kahoy na namumunga. 'Yun ang pagkain niya. Oo. Okay? Tapos si John the Baptist, hindi siya basta-bastang tao na simpleng tao lang. Anak siya ng Zacarias, ni Zacarias. Ano si Zacarias sa Bible? Saserdote. Okay. Kaya meron siyang authority, priestly authority, pag-declare niya ng bilang ito yung kordero ng Diyos. Kasi yung kordero hindi pwedeng ipipresent lang na basta i-present. I-examine niya ng saserdote kung walang dungis. Lahat ng mga kailangan bago siya ihain, wala siyang dungis. Kaya John the Baptist bilang anak ng ah, saserdote, malaki ang kanyang posisyon. Kaya meron siyang authority, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Pansinin natin mga kapatid, yung ginamit ni John dito sa John 1:29, word na sin is in singular. Huwag tayong ma-confuse sa singular na paggamit ng sin, tsaka yung sins. Pag nakita niyo yung sins, yan yung mga action na mali laban sa kalooban ng Diyos. Pero pag ginamit na the sin, for example, Romans chapter 8 verse 3, He condemned sin in the flesh, tinutukoy yung principle or life in the principle of life. Okay? Na sinabi ni Paul na Jesus Christ delivered us from the law of life of sin to law of life in the spirit. So principle of life, principle of sin. Okay? So ngayon, nangyari yan dun sa cross. The Lamb of God. Tapos, Christ is the light of the world that lighteth every man. Bago pa ipinanak tayo, ating mga anak, ating magiging mga apo, mula kay Adam, yung sinasabi na light, yan yung kaliwanagan, understanding tungkol sa Diyos. Pag hindi natin kilala si Jesus bilang Diyos, at hindi natin kilala na merong Diyos, yan ay unbelief. Ang requirement ng unbelief part, Rapi, at sa ating mga classmate dyan, sandali, bago tayo magpatuloy nga pala, magandang gabi dyan, Sister Maribu, Sister Imelda, ating partner yan sa gawain dyan sa Baguio. At sa ating mga kapatid dyan sa Masbate, Sister Renelyn at Sister Mirna. Ano? Magandang gabi dyan sa Milagros at sa Masbate, Sister Adoration. Ngayon, ang requirement sa unbelief, Patrapi, ay yung alam mo na, nakita mo na, pero sasabihin mong hindi. So, dalawang klase yung unbelief. Yung hindi mo nalaman, tsaka yung nalaman mo na, pero tinanggihan mo pa. Yan yung unbelief na tinutukoy ng Bible sa Hebrews chapter 10 verse 26, na pag nalaman natin yung katotohanan at tinanggihan pa natin. Okay? So, Jesus is the light of the world. Kita naman natin merong 7 candlestick sa loob ng sanctuary. Tumutukoy uli yan kay Jesus. Tapos, Christ, the living bread. Sinabi ni Jesus, yung mana na tinanggap ng inyong mga ninuno doon sa panahon ni Moises, kumain sila ngunit namatay. Kasi ano nga lang yun anino. Si Jesus yung reality, living bread. Pumunta siya dito galing langit. Tanda natin yan mga kapatid. Bumaba siya galing langit, binigay ng Diyos upang sa ikabubuhay o buhay ng sanlibutan. Pag may chance kayo mga kapatid, basahin nyo John chapter 6, 32 to 51. Medyo mahaba yan. Pero nung sinabi ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay, ang siyang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo. Tingnan nyo yung reaksyon ng mga tao doon. Mga lingkod na yan ng Diyos, nagtuturo tungkol sa Diyos, sila pa yung anong klaseng tao ito, papakain yung kanyang laman at ipaiinom yung kanyang dugo. Yung laman ni Jesus, the living bread, talking about His humanity. Yung blood ni Jesus Christ, yung iinumin yung kanyang dugo, talking about His life.
His original life na ibibigay niya as a sacrifice. Na pag pinag-aralan natin ito, patuloy natin pinag-aralan, kaya meron tayong devotional, worship araw-araw, umaga-gabi. Kasi yan yung pagkain natin ng tinapay at pag-inom ng kanyang dugo. Studying His humanity and His life, original. Kung paano niya sinacrifice yun. Okay? Yan yung sa sanctuary. Exciting mga kapatid kasi dun sa Altabas Aklan, siguro mga nakikinig o makakapakinig sila. Sila Brother Or, Sister Irna, Weng, Orlin. Ang apelyido nila doon panadero. Kaya ang topic natin doon ay telescopic view of the cross. Napasama ito. So anong tawag ng saan ipinanganak ang ating Panginoon? House of sa Bethlehem. Anong meaning ng Bethlehem? House of bread. Ang ganda doon, Rafi, kasi bago pa tayo dumating doon, meron ng panadero. Yung apelyido nila panadero, kaya pag ini-English nila baker, lalo na si Sister Weng, nilalagay niya Weng Baker. Ang ganda mga kapatid kasi Bethlehem meaning house of bread. Si Jesus is the bread of life, bumaba galing langit. Doon siya ipinanganak sa house of bread, Bethlehem. Ang ganda, exciting mga kapatid, no? Oh, lalo na doon sa Altabas. Kasi nandun yung mga panadero family. Okay, isa pa. Yung mercy seat, siya yung tinatawag na tagapamagitan. Anong kaibahan ng mercy seat saka intercessor? Yung mercy seat, yan yung kasi hindi tayo makadirect sa Panginoon sa magitan ng sacrifice ni Jesus Christ. Hindi dahil galit yung Ama sa atin. Ngunit meron tayong nagkakasala pa rin tayo hanggang ngayon, di ba? Ngayon, hihingi tayo ng tawad through the conviction of the Holy Spirit. Mali pala yung ginawa natin. Hingi tayo ng tawad. I-apply ngayon ni Jesus ang kanyang perfect life. Sasabihin, yun yung buhay niya. Yan ay yung sinaka sa kabuhayan natin ngayon. Okay, sana maliwanag sa atin ito, no? Na hindi na tayo ito, kundi yung buhay natin ngayon ay hindi na tayo, kundi si Kristo. So sa pamamagitan ng kanyang katubusan na nagampanan, yan yung ina-apply ni Lord sa bawat isa sa atin. Pagdating ng accusation ni Satan, diyan gagana yung kanyang pagiging intercessor. Mga kapatid, wag nating isipin na kalaban ang Diyos. Pag binasa natin kasi yung 1 John chapter 2 verse 1, ang sinasabi doon, if I write these things that you may not sin, if any man sin, we have an advocate to the Father. Ang nangyayari diyan, parang galit sa atin yung Ama. Makikita niyo yan, maraming nagpo-post na ganyan. Parang galit yung Ama, tapos sasabihin ni Jesus, Ama, nandito yung aking dugo. Hindi ganoon. Si Satan ang kalaban natin. Kaya si Jesus yung nag-i-intercede na mamagitan sa atin between us and God, na nandito yung accuser na si Satan. Never mag-accuse sa atin ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Pag may chance kayo, basahin nyo Romans chapter 8. Diyan mo nyo makikita, ang Ama nga nagpadala, Rafi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, tapos hatulan niya tayo. No. So dapat sa magitan dito ng sanctuary message, makikita natin, God is in favor of us, the Father, Son, and Holy Spirit. Okay? Kasi yung accusation ni Satanas, dito siya maglalaro sa pakiramdam natin at sa isip eh. Yung Holy Spirit, magko-convict sa atin na tayo makasalanan, kailangan natin si Kristo. Si Satan, sasabihin niya makasalanan tayo at hindi ka mahal ng Diyos. Kaya nandyan yung nagpapanggap na anak ng Diyos na Kristo, kunyari tutulungan ka pero huwag kang maniwala dyan kasi hindi ka talaga mahal. Grabe, no? Okay, ngayon, dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus, His victorious, sacrificial, victorious death, siya pala yung tabing. Napag-aralan natin yan, 3 tabing. Justification, sanctification, glorification. Yung tabing, pagpasok doon sa court,
tabing pagpasok doon sa temple, at tabing pagpasok doon sa most holy place. Ang pwede lang pumasok sa most holy place, yung high priest. Yan si Jesus lang ang pwedeng pumasok doon sa langit para siyang ating tagapamagitan. Okay? Praise the Lord for that. Okay. Ngayon, doon sa Daniel na pinag-aaralan natin, merong dalawang pangitain doon, Mare and Hudson. Sa mga nag-aaral ng Daniel, ating mga kaklase sa Daniel, makikita nyo yan doon, reviewin nyo. Okay? O para makita nyo, tingnan nyo sa original, may mga laptop naman kayo at cellphone, yung vision ni Daniel sa Hebrew, tingnan nyo, Daniel 8:26, dalawang vision doon, isang Mare, saka Hudson. Makikita nyo yan, Daniel chapter 8 verse 26, Hebrews, makikita nyo. Ito, diagram ito ng panukala ng kaligtasan at katuparan. Okay, so ito yung Mare, kasama dyan kung paano tutuparin ng Diyos ang panukala ng kaligtasan. Kaya ang tawag dyan ay salvation in type. Anino. Okay? Ngayon, mula dun sa cross, tinupad na ng Diyos, ginampanan ng Diyos ang ating kaligtasan hanggang ngayon, kaya salvation in reality. So doon sa panahon nila Moises hanggang papunta doon sa cross, tinuturo nila yung sacrificial system na gagampanan ng Messiah. Okay? In the middle of the week, He will confirm the covenant. Yan, nung crucifixion ni Jesus Christ. Kaya dito sa Hebrews chapter 9, 16 to 17, ano ang testament sa Patrapi? Sa Tagalog, pwedeng pabasa ng Hebrews chapter 6. Tipan. Tipan, oo. Yung tipan, walang kapangyarihan yan, walang bisa yan habang yung gumawa ng tipan na yan ay buhay. So purihin ang Panginoon doon sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus, doon naging effective yung tipan na ipinangako, ngayon ay naging tunay na, naging reality. Okay? Fulfilled. So for the will and testament is valid and takes effect only at death. No? Since it has no force or legal power, then yan sa Amplified Bible Classic Edition, as long as the one who made it is alive. Kaya doon sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus, wala na tayong pwedeng idagdag, wala na tayong pwedeng i-contribute. Yun na yung pangako ng Diyos ay itinupad. Diyan mo makita yung kaibahan. Yung Mare kasama yan sa vision, pero ang buong vision na 2,300 days, yan yung Hudson. Okay? Kaya noong 1844, after the great disappointment, the sanctuary was cleansed, meaning lahat ng niyurakan ng little horn dito sa 538 to 1798, revive, restore. Yan yung meaning ng cleansing. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed, restored, or justified, or vindicated. Tingnan nyo sa iba't ibang translation, makikita nyo yung meaning doon para hindi tayo malito ng ating doctrine na 1844. Kasi dyan nako-confuse yung mga tao. Pero dito, makita natin yung prophecy ni Daniel. Bakit dito sa ating topic, discover the power of God's grace, experience the grace of God, nakaugnay pa rin doon sa prophecy ni Daniel. Kasi iisa lang ang message eh. Ano sabi ni Pablo Partrapi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2? I am determined not to know anything. Anong sabi? Wala akong ibang sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Grabe, ano? Tindi. Ang aking dalangin, mga Partrapi, yan din ang determinasyon natin at sa ating mga kaklase at sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kasi sa totoo lang, Partrapi, ano yun?
Yan yung ipagpe-pray natin sa Holy Spirit na Oo. kapag dumating sa atin yung ganitong pagpapasya, mawawala yung division sa loob ng iglesia. Amen. Amen. Mawawala na yung titingnan natin yung kapatid na nadapa, Mm. kundi ang tingin natin sa kapatid na nagkasala at nadapa sa pagkalugmok ay kagaya rin natin siyang makasalanan na tinubos ng dugo ni Kristo. Amen. Grabe. Thank you, Part Rapi. Ang ganda yan. Oo. Talagang hindi na natin kasi lahat tayo makasalanan. Sa biyaya Hmm. na ng Panginoon tayo nagsama-sama. Hmm. Makasalanan ka rin pala. Pareho pala tayo. So, Ligtas ng Diyos ng biyaya. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, happy tayo kay Jesus. Ano? Kaya si Pablo, rejoice in amen. the Lord always. Oh, ay ang ganda nito mga kapatid. Ngayon, kaya yung lahat ng mga tao na nakikita natin iisa tayo sa Panginoon. Ano? So restoration ng gospel. Mga kapatid, hindi naman tayo lahat preacher, teacher. Pag may chance lang kayo, makita nyo na merong kahalagahan nito, i-share lang natin sa Facebook. Nandito na tayo sa time ng um, digital time. So pag kita nyo merong kahalagahan nitong study na to, i-share natin. Spread. Kasi kagaya niyan, may lindol na naman sa Mindanao, kaguluhan diyan sa Senado, kahit dito sa kahit saan kagulo. Pagod na ang mga tao. Gusto natin umuwi ng langit. Ang hindi lang natin dahil nga sa pandaraya ng kaaway. May duda tayo, darating kaya si Jesus? Meron kaya Jesus na darating? Totoo kaya ang langit? Pag hindi tayo mag-spend time, sasabihin ang dating ko minsan parang mas totoo pa si Satanas kaysa Diyos. Oo, Ha? Sa actual experience, tama. ano sa tingin natin? Kailan ba matapos itong problema natin? Diyos ko, tawag tayo ng Diyos. Pero pag magkwento tayo, talaga ito si Satanas, grabe. Ano kaya? Yung real talk ng tinatawag. Parang walang ginagawa ang Diyos. Si Satan active. Mga kapatid, pag double time tayo active sa gawain, tayong lahat, from General Conference up to the local churches, Revelation 18 will be fulfilled. Tingnan nga natin, Port Rapi, Revelation 18:1. Yan ang hinihintay ng Diyos sa kanyang bayan. Yung kapangyarihan ng mensaheng ito ay maliwanagan ang sanlibutan, hindi lang sa pagtuturo, kung hindi sa buhay ng bawat isa sa atin. Basahin ko na. Sige, go ahead, Part. Apokalipsis Kapitulo 18, ang talata ay 1, o Revelation chapter 18 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang isa pang anghel na nananaog mula sa langit Mm. at may dakilang kapangyarihan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Wow. Yung anghel na Ganda. yan, hindi yan basta-basta ang anghel. Mm. Si Jesus talaga yan. Ipinahintulot at ipinagkatiwala ng Diyos ni Jesus ang kanyang kasaysayan na pagligtas sa atin. Sa atin ng mga tumanggap, nandito yung banal na espiritu. Iyan yung, di ba yung early rain sa Acts chapter 2? Yan na yung latter rain. Latter rain. Message yan. Oo. Hindi lang siya maipipreach kung hindi makikita din sa buhay ng iglesia ng bawat isa sa atin. Sa magitan ng kung ano yung nandito sa mind natin na unawaan natin yung pure, apostolic, unadulterated, non-commercialized Non-commercial. gospel, mga kapatid. Jesus Christ. Ano? Tingnan natin yung, di ba yung John 3:16, gayon na lamang pagsinta ng Diyos? Pakibasa nga Part Rapi ng 1 John chapter 3 verse 16. Yan yung ating tugon, reaction dun sa ginawa ni Kristo sa atin, yan din ang magiging buhay natin. 1 John 3:16. 1 Juan, Kapitulo 3, ang talata ay 16. Mm. Sabi dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Wow. Oh. Mm. Mangyayari lang yan pag
tayo ay patuloy magpasakop at puspos ng banal na espiritu. Doon matutupad yung Revelation 18:1. Yan ang hinihintay natin. So bago si Jesus darating talaga, Matthew 24:14, meron talagang total, final, full demonstration ng gospel. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness. So makikita nila to all nations, then shall the end will come. Yan ang wag nating tatanggapin yan ang wag nating tatanggalin, yung witnessing. Okay, tuloy tayo part. So yung Old Covenant na pag-aralan natin ito noon, hindi yung kautusan ang ipinako na tinuturo ng mga karamihan natin mga kapatid sa ibang denomination. Kung hindi ang ipinako yung ating kasalanan. Oh, diyan sa container ng printer, iilan lang ito, 7 lang ito mga kapatid. So yung container na yan, nandito pa. Dati, before the cross, lahat ng kulay ng sanlibutan at kasalanan nandito sa atin. Alam mo, Part Rafi, lalabas lang yung ink pag nag-print ka doon sa coupon band. Pero pag hindi ka nag-print, yung ink nandyan sa container. Ganon din tayo, hindi pa tayo gumagawa ng kasalanan. Yung ating likas, makasalanan na talaga. Pag nailagay tayo sa tamang sitwasyon, doon yung lalabas. Kaya yung sinasabi, mga korap, lahat tayo yan eh. Kung tayo din ilagay dyan sa mga posisyon na yan, yun din mangyayari sa atin. Kaya kailangan natin yung kapangyarihan, gabay, presensya ng banal na espiritu. So anong ginawa ng Diyos dun sa container ng kasalanan na ito, itong katawan natin? Romans chapter 11 verse 27, Part Rapi. Pwede pasa ng Tagalog? Roma Kapitulo 11, ang talata ay 27. Yan. Sabi dito, at ito ang ating tipan sa kanila Oh, kapag inalis ko ang kanilang mga kasalanan. yan. So hindi lang kasalanan ng inalis, yung kasalanan, yun yung law of sin na namana natin kay Adam. Hindi yung kanyang guilt ha, yung nature. Plus, ito yung malungkot part, Rapi, kasi hindi lang tayo naging makasalanan dahil kay Adam eh. Meron tayong mga personal din na kasalanan. Isinama lahat yan doon sa cross. So ang pinako doon sa cross, hindi yung kautusan, kung hindi yung tayong makasalanan at ang ating mga kasalanan. Ano? Yun ang ipinako. So ngayon, nandyan pa rin yung container ng kasalanan, pero wala na siyang ink. So pag magpa-print ka, wala nang maipiprint. Ano? Bakit? Kasi si Jesus na yung namumuhay sa atin. Ay, praise the Lord talaga. Ganda. Amen. Oh, ha? Ito, mangyayari talaga ito sa magitan ng pananampalataya. Mag-aaway yung mind natin, totoo ba o hindi. Yung feeling natin, ay, makasalanan ako. Sasabihin ni Lord, walang makikipag-argue sa'yo. Diyos mismo magsasabi na ikaw ay makasalanan. Kaya mag-usap tayong dalawa. Mag-usap tayo na kahit gaano kakapal ang pagiging pula ng iyong kasalanan, ay Katingkad. papuputi. Ha? Katingkad. Oh, thank you, Part. Katingkad. Oh, thank you, Part. Gaano katingkad na pula ang iyong kasalanan, gagawin kong puti. Bakit magiging puti yung Part, Rapi? Kasi wala ng ink. At saka yung dugo ni Christ yung magsisilbing heavenly bleach Oo. sa yung stone rocks. Oh. Wow. Praise the Lord. So yan yung sanctuary message na gagawin na pinaka-main thing doon sa altar of burnt offering na nagkakatawan sa krus ni Kristo. So pagpasok ng sacerdote doon, wala siyang ibang dadalhin na kasalanan. Ang dadalhin niya doon yung dugo, meaning life. Mga kapatid, baka may nag-iisip sa atin na dinala ni Jesus yung dugo doon sa langit, yung kasalanan natin sa langit. Mga kapatid, hindi nagtatago ng kasalanan ang Diyos. Ang Diyos ay hindi bangko ng kasalanan. Hindi pwedeng sa presensya ng Diyos. Kaya, para matanggal yung kasalanan, tinanggal ng Diyos ang kasalanan doon mismo sa cross ng ating Panginoon Hesus. Bigat niyan mga kapatid. Lahat ng damage
lahat ng victim, lahat ng ginalaw, inabot ng kasalanan, inayos ng ng Diyos doon sa ating Panginoon Jesus doon sa cross. Okay? So yan yung tinanggal doon sa cross. Number 3, itong mensahe ng sanktuaryo, pinapahayag kung paano bumagsak ang tao at paano niya tayo Pinanumbalik. pinanumbalik. Okay? Ngayon, dahil tayo ay linalang hindi individual kung hindi sa isang tao kay Adam. Nung nahulog si Adam sa kasalanan, sa pagkakasala, pagsasalangsang, tayo bilang mga tao mula sa kanyang sarili, sa kanyang anak at hanggang dito ngayon, tayo ay nadungisan, nahulog sa kasalanan at hinatulan tungo sa kamatayan. Ngayon, reverse ng Diyos yan doon kay Kristo sa kanyang pagkatao. The same humanity, hindi si Jesus iba sa atin. Kaya wag nating ipipresent si Jesus na kagaya natin sa nauuhaw, nagugutom, napapagod lamang. Wag nating ililimit doon. Kasi pag hindi ni-connect natin sa ating pagiging makasalanang tao, ang kanyang pagkatao, walang bisa yung kanya, hindi siya pwede magiging tagapagligtas. So doon, kagayang 100% ng ating pagiging makasalanang tao, kay Kristo tayo ay pinanumbalik, lininis sa lahat ng dungis ng kasalanan, inaring ganap tungo sa buhay na walang hanggan. May alam mo part, dahil umiikot tayo bilang lingkod ng Diyos at nagpapahayag, marami pa rin tayong nagpipray na Panginoon na sana kami ay makatanggap ng buhay na walang hanggan sa iyong pangalawang pagdating. Yung bang ang buhay na walang hanggan, tatanggapin pa lang o parang ibibigay pa lang ng Diyos pagdating ni Jesus. Pwede pa basa ng 1 John 5:11 part sa Tagalog. Mga kapatid, pakinggan natin to, guhitan nyo ang inyong mga Bible para hindi na tayo malito sa eternal life na meron tayo kay Kristo. 1 John 5:11. 1 Juan, Kapitulo 5, ang talata ay 11. Sabi rito, at ito ang patotoo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Amen. Thank you, part. Mga kapatid, pag nagbabasa tayo ng Bible, titingnan natin yung verb tense. Anong ginamit dyan, part, Rapi? Pang nakaraan, pang hinaharap, o pang kasalukuyan? Pang nakaraan, binigyan. Binigyan. So wag na tayong manalangin, Lord, pagdating mo na aming sa Bisaya makaambit, matanggap. Hindi ko alam masyado sa express sa Tagalog. Yung parang matanggap natin, magkaroon kami ng buhay na walang hanggang pagdating sa inyong maluwalhati. Parang napakaganda pakinggan, part, Rapi, na aming matanggap. Parang totoo. Oo, para siyang totoo, aming matanggap ang buhay na walang hanggan sa inyong pagdating. Kaya sa oras nito, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kami ay nagsusumikap, mga kapatid. Para siyang, hindi natin alam, lahat na lang ng pwedeng idaya ng kaaway para hindi natin tanggapin ang katotohanan ng Word of God. Hindi madadala sa pagsusumikap ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ibinigay ng Diyos sa magitan ng kanyang itong anak. So pag sinabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave, ibinigay, hindi ipinahiram. Kaya ang buhay na ito ay hindi pahiram. Walang hiram na buhay. May nagpe-pray pa rin, Port Rafi, Panginoon, sa mga tulungan patay, sa aming hiram na buhay. Yung parang ang ganda tinawi na yung hiram na buhay. pag namatay si Brother Epi, si Brother Epi yung ating ka-classmate sa sa Bible study. Kawawa naman, binawian na ng kanyang hiram na buhay. Anyway, sa magitan ng pananampalataya, ito yung pangatlo, maiksi lang itong pangatlo. Pananampalataya, diyan kay Kristo bilang tugon, tayo bilang makasalanan mula puyo hanggang talampakan, ay mararanasan ngayon natin ang biyaya na nagligtas sa atin at kapayapaan mula langit. Yung bang pag inutusan ka,
re-request ka mag-pray, hindi ka na magtuturo ng iba. Hmm. Oh, Brad, sister, pwede ka mag-pray. Wag ako si ano. Hindi na yan kasi yan na yung mind ni Christ, always praying to the Father. Ano? So through the sanctuary message, meron na tayong maraming natutunan kasama yung pag-pray. Pag inutusan tayo mag-pray tayo. Wag na yung turo-turo. Alam mo, part, malungkot kahit saan ako pumunta. Nandun yung sakit ng ating iglesia, yung magtuturo. Ay, wag ako, si ano. Ah, Ano, yung mga ending ng mga prayer, kahit saan prayer. Anyway, so, yan yung pangatlo. Nandito tayo ngayon. Tingnan natin. Sa magitan ng pagkabuhay ng ating Panginoon Yesus, isinama, iniugnay, idinugtong ang banal na buhay ng ating Panginoon Yesus sa ating makasalanang pagkatao. Okay? Na nangangailangan ng kaligtasan at katubusan. Yung pagkabuhay ng ating Panginoon Yesus bilang naging tao, hindi yung nagligtas sa atin. It qualify him to be our actual representative. Tatanggalin natin tong substitute. Luma na tong picture ko dito, parte. Kasi hindi ah, naman siya kahalili eh. Hindi, si Jesus hindi natin kahalili. kinatawan Siya, natin, oo, kinatawan, siya mismo yung ating kinatawan. Thank you, kinatawan. Part Rafi. Alam niyo mga classmates, hindi talaga ako pure Tagalog, kaya salamat sa partner natin, Part Rafi at Brother Patrani, no, na talagang Tagalog. Kaya lang, mga kapatid, wala ngayon si Patrani kasi meron siyang, ipag-pray natin siya, medyo masama ang kanyang pakiramdam. So, hindi yan nagligtas sa atin. Baka sabihin, oh, yung kaligtasan natin mula sa birth. Totoo yun, mula birth, pero hindi yun nagligtas sa atin. Ang nagligtas sa atin, nagbigay ng katwiran, yung perfect life ni Jesus Christ. His perfect righteousness. Pero, Hindi sapat. i-repeat ko to ha, yung matuwid na buhay ng ating Panginoon Hesus, yung hindi nagkasala na buhay ng ating Panginoon Hesus, pwede siya magpatawad ng ating kasalanan, pero hindi siya pwedeng magtanggal. So, hindi siya sapat. Partrapi, no? Una, Kinakailangan yung kanyang pagkatao na tinaglay sa kanyang kapanganakan ay mamatay doon sa cross upang yung law of sin and death na nananahan sa atin ay hahatulan doon sa cross. Kaya kahit si Kristo, sabi, si Kristo naman hindi naman nagkasala, bakit kailangan pa niya mamatay? Dapat natin unawain na yung kanyang pagkatao na kanyang tinaglay sa kanyang kapanganakan, yun nananahan din ang kasalanan. Ngayon, ang maganda dito, Part Rafi, bago niya hahatulan yung kasalanan doon sa cross, Christ was able to produce a perfect life. Kaya ang tawag nito ay mystery of godliness. Pwede pa basa ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, Patrapi. Kasi sa Bible merong dalawang misteryo. Paano pumasok yung kasalanan doon sa perfect world sa langit? Talagang hindi natin maisip yan eh, kaya mystery. So ngayon, ang pangalawang mystery na nagligtas sa atin dyan sa mystery of iniquity, yung si Jesus. Paano siya hindi nagkasala? Makasalanan yung kanyang tinaglay. Oh, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano sabi diyan? 2 Timothy Oh, chapter 3:16. 3:16. Parang iba to. Ah, 2 Timothy chapter first Timothy, sorry. Unang Timoteo. Lagi kasi natin ginagamit sa Bible study yung 2 Timothy yung 3:16. introduction niya. Lahat ng kasulatan Kasulatan. ay inspiration ng Ito Banal na na. Espiritu. Ah, okay. 1 Timoteo, Ah, kapitulo 3, ang talata ay 16. yan. Sabi Oh, rito, walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. yan hiwaga. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, Mm. sinampalatayanan sa sanlibutan, Mhm. tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Yan ang verse na kumpleto pagpapakilala kay Jesus. Ano? Oo, ganda. Hiwagaan ng ano 'yon? Hiwagaan ng Kabanalan. kabanalan. Sa English,
The mystery The of mystery godliness. of godliness. Bakit mystery yung godliness? Si Jesus ang tinutukoy dyan, di ba? Kasi, Mm. paano siya, number one, Diyos naging tao. Pangalawa, yung kanyang pagkatao na tinaglay na makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Matuwid. Hindi siya nagkasala. Mm. Matindi yan. So, posible sa atin. Pero yung possibility or possibility sa English na hindi tayo magkasala ay laging nandun kay Kristo, hindi sa ating Ah, sarili. Kaya hindi pwede yung last generation theology na kailangan magiging sinless tayo. Kasi kay Kristo, sinless na tayo. Tatanggapin lang natin sa magitan ng pananampalataya na ang buhay na ito ay hindi na ako kung hindi si Kristo. Kaya pag may magsabi sa inyo mga kapatid, kailangan maging sinless tayo bago dumating si Jesus. Ako nga naging sinless na ng 1 buwan mula nung natanggap ko ito eh. Itanong nyo sa kanyang biyanan. biyanan. Grabe, biyanan ang magsasabi ko. Pagpatay ng biyanan sa kanyang asawa. Anyway, so mga kapatid, para siya nakakatawa, pero ang reality dito mga kapatid, yung ating pagiging sinless or sinlessness is always in Jesus Christ. Yun ang tatanggapin natin sa magitan ng pananampalataya. Okay? So His perfect life, yan ang nag-aring ganap sa atin. Pero yung nagtanggal at nagpatawad ng kasalanan ay yung kanyang matagumpay na kamatayan. Kaya wag na, ang kamatayan ni Christopher Rafi, hindi siya namatay sa kabiguan. Mm. He did not Napakalungkot ng die mensahe ng cross. broken-hearted. Oo, napakalungkot ng mensahe ng cross kung siya ay namatay na bigo. Walang kaibahan sa mga nagpakamatay sa puno ng talong at kamatis sa nabigo sa pag-ibig. Si Kristo, parang Oo. nabigo siya, ay, itong mga kasalanan, ay, papakamatay na lang ako. Mga kapatid, yung kamatayan ni Kristo ay tagumpay, hindi yung Oo. kabiguan. Tagumpay Dagdag ko laban. part. Ha? Go ahead, Dagdag Fred. ko kasi doon sa John chapter 19 verse 30 ang salita na ginamit na niya doon eh. It is finished. Natapos na. Hindi niya sinabi na finish na ako. Oo. Kung ang Correct. statement niya ay finish na ako, talo siya. Eh, Oo. kaya lang, yung kanyang statement ay it is finished. Amen. Amen. Naganap Oo. na. Oo. Anyway, dinagdag mo na rin yan, Pat Rafi. Ano yung tinapos niya doon sa cross? Yung kasalanan, yung kanyang pagliligtas sa bawat isa Amen. sa atin. Pagliligtas mula sa kasalanan, Sa kamatayan, kasalanan, sa kamatayan. at pandaraya ng kaaway. Amen? Ganda. So ngayon, pag bibili ka ng electric fan, Pat Rafi, dahil sobrang init dyan sa Pilipinas ngayon, binayaran mo, anong huling ibibigay sa'yo ng cashier? Resibo. Resibo. Anong resibo na binayaran ng Diyos kay Kristo ang lahat ng ating kasalanan? Yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Amen. Yung kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na mag-uli. Glorious resurrection. So the resurrection of Christ, so Christ was raised. Binigyan na tayo, binangon niya tayo. Pwede pa basa ng Ephesians 2:6, Patrapi? Binangon niya tayo, yung ating pagiging makasalanan, lininis at linuwalhati, binangon kasama ni Kristo at dinala niya doon sa langit bilang saserdote. Ephesians Sabi rito chapter part, 6. Oh. at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa Wow. sangkalangitan kay Kristo Jesus. Sa mga ka-classmates natin, i-share niyo ito sa Sabbath School at sa AY na lahat ng gawain ng ating Panginoon Hesus sa kanyang banal na kasaysayan, kasama tayo, kalakip. Hindi yung si Kristo lang ang gumawa tapos yung parang nanonood ka ng basketball, sumisigaw ka, kung manalo yung team mo, sisigaw ka, kung matalo, malungkot ka. Pero yung mga naglalaro doon, hindi ka naman kilala. So walang connection. Pero affected ka dahil yun ang ano eh. Si Jesus connected tayo, He is the head, we are the body. Okay? So yun ang Dagdag ko, Go ahead, Part. dagdag ko dito sa resurrection part. Oh. Kasi kung titingnan natin, yung nagdala sa ating Panginoon Kristo sa krus at yung kanyang kamatayan ay yung ating kasalanan. Diba?
Siya yung yun yung nagdala sa kanya sa krus. Yun din yung nagdala sa kanya sa libingan. Pero ang katotohanan, dahil sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, ay yung kasalanan at yung kamatayan ay hindi kayang panatilihin siya sa libingan sapagkat mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa kamatayan at yung kasalanan. At yung katunayan, yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Amen. Thank you, Part Rafi. Ang ganda. Grabe. Mga kapatid, tayo ay nakaugnay, tayo ay nakadikit. Kaya pag sinabi ng John chapter 15 verse 5, abide in me, manatili sa akin. Hindi yung tayo ang mag-struggle para makapagpanatili tayo kay Kristo. Dinideclare mismo ni Jesus na tayo ay nasa Kanya na. Manatili kayo sa akin. Bakit tayo mananatili, Part Rafi, sa Kanya? Kasi nandun na tayo sa Kanya. Okay, so the gospel is the birth, life, death, and resurrection of Jesus Christ. Kaya kay Kristo, lahat ng problema ng kasalanan, inayos niya na. Tanggapin natin ito bilang may pananampalataya. So sa pagtatapos, Amen. sa pagtatapos, ngayong gabi, nandito tayo sa pang-apat. Okay, isa-isahin natin ito. Doon sa sanctuary. Ito yung maluwalhati, napakagandang balita ng kaligtasan at ang katotohanan ng katwiran, kaligtasan sa magitan ng pananampalataya. Lahat na nandun sa sanctuaryo na binigay ng Diyos kay Moises ay mensahe ng everlasting gospel kay Kristo. Paano nangyari ito? Number 1, doon sa sanctuaryo na binigay, ipinagawa ng Diyos kay Moises. Picturean nyo ang inyong mga cellphone at pag-aralan nyo yung mga verses na nandyan. At ibahagi natin to siguro pag Sabado ng hapon. Sa 2 o'clock or 3 o'clock pag walang mga activities. Doon sa sanctuaryo, doon tinatagpo ng Diyos ang mga makasalanan. Ngayon, saan niya tinatagpo ang mga kasalanan? Sa kanyang anak, kay Kristo. God was in Christ reconciling the world unto Himself. Diyos mismo ang nag-i-initiate talaga. So, yung color coding natin, yung black, yan yung sa Old Testament kay Moises, yung green, yan yung actual experience natin ngayon. So today, God meets us in Christ. Okay? Number 2, doon sa sanctuaryo, doon ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Pero ngayon, saan niya pinapahayag? Sa kanyang anak kay Kristo. Naalala niyo si Philip na magaling? Lahat ng mga disciples ni Jesus, bago yung cross event, lahat sila magaling. Si Jesus lang ang hindi nakakaalam. Hindi part, ano? Pag nandito kaya si Jesus, tapos mag-Sabbath school tayo, may tatayo kaya na Sabbath school teacher? Ikaw, part, tatayo ka. Sabi, nambisita natin si Jesus dito, pero kailangan natin examine muna kung sino siya. Ako muna yung magtatayo dito sa Sabbath school. Sino kayong tatayo sa Sabbath school? Pag nandiyan si Jesus mismo, syempre siya talaga magtuturo kasi siya yung katotohanan. Ano? So ngayon, si Philip, Panginoon, alam mo, bilib na bilib kami sa'yo. Talagang lahat na nandiyan na. Isa na lang kulang mo. Yung ipakita mo sa amin ang Ama. Marami rin hanggang ngayon nagtatanong yun. Sabi ni Jesus, Philip, matagal na tayong nagsama. Hanggang ngayon, hindi mo nakikita yung Ama? Ang nakakita sa akin ay, kaya sabi ko, ang Bible, mga kapatid, puno yan ng tinatawag na paradox, para siyang nag-aaway. Sabi kasi ng Bible, walang makakita sa Diyos at mabuhay. Totoo yun. Pero on the other side of the coin, ang sino man nakakita kay Kristo ay nakakita sa Ama. So doon sa sanctuary, God revealed Himself to sinners. Ang reality ngayon, God reveals Himself to Jesus Christ. Basahin lang natin yung book of Matthew, Mark, Luke, John. Pag hindi pa yan sapat at hindi natin maintindihan ng human mind, basahin nyo yung Desire of Ages. Okay, number 2. Number 3, kung saan nananahan ang Diyos sa mga kasalanan. Ngayon, Matthew 1:23,
His name shall be called Emmanuel, God with us. John 1:14-20, John 14:23. Ang siyang nananampalataya at tumutupad ng salita ng Diyos, ako at ang Ama ay mananahan sa kanya. Ilan ang mananahan? Dalawa. Plus Holy Spirit, ilan na? Tatlo. So 3 in 1. Tatlo. Yan yung team song natin. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the 3 in 1. Oh. Nananahan ba ang Diyos sa atin ngayon? Oo. The Holy Yes. Spirit is dwelling amongst us. Kaya tigilan na natin yung kahihingi na ibuhos, ibigay kasi nandito na. Kikilalanin lang natin yung banal na Espiritu. Pwede pa basa ng Romans chapter 5 verse 5 part? Tingnan natin kung paano tayo nagmamahalan sa bawat isa, bakit natututo tayo magmahalan sa bawat isa. Roma, Kapitulo 5, ang talata ay 5. Sabi Oh. rito, at hindi tayo binibigo ng pag-asa Oh, bakit daw? sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa Ano? pamagitan ng Sandali lang part. Ano yung ibinuhos sa atin? Puso? pag-ibig ng Diyos. Okay. Ibinuhos sa ating mga puso. Sino ang nagbuhos? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo Oh, na okay. ibinigay sa atin. Sandali lang. Oh. Na-excite kasi Sige, ako. sige. Na-excite din ako Ang eh. pag-ibig ng Diyos, ibinuhos sa ating mga puso. Sino nagbuhos? Ang banal na Ang banal na Espiritu Espiritu. na na ibibigay sa atin. Tama ba? Na ibibigay? Hindi, Ano? ibinigay pang Oh, yun. nakaraan. Tapos na. Oo. So mga kapatid, alam nyo, insulto sa Diyos at insulto sa Holy Spirit, yung 10 nights prayer meeting natin and fasting, ang main goal doon ay hingiin yung huling ulan, na yung mindset natin ng huling ulan, laging Holy Spirit, ay ibinigay na pala. Kailan niya ibinigay? 50 days after the resurrection of Jesus Christ. Walang bawian yan. Ngayon, sasabihin natin, ay, pwede bang bawiin ng Holy Spirit? Yun ang term ni David. Sabi ni David, Panginoon, wag mong bawiin ng banal na Espiritu. Term yun ni David dahil alam niya nakakasala siya. Hindi naman talaga babawiin ng Holy Spirit. Tayo yung magdi-decide kung ayaw natin na tanggapin ang Holy Spirit. Yan yun. Ang term ng Bible na withdrawal ng Holy Spirit is nakasalalay sa atin na ayaw natin, gusto natin mamuhay sa ating sarili. So mga kapatid, paano natin malaman na si Kristo ay namumuhay sa atin at nananahan sa atin? Through the Holy Spirit, the third Spirit. person of the Godhead. Oh, tatlo na lang. Doon sa sanctuaryo, doon nagsasalita ang Diyos sa mga makasalanan. Pero ngayon, paano nagsasalita ang Diyos sa atin? Sa mamagitan ng kanyang Kristo. bugtungan. Hebrews chapter 1, iba't ibang pamamaraan, iba't ibang panahon, nagsasalita ang Diyos sa mga propeta at lahat ng mga iba't ibang pamamaraan kasama dito sa sanctuary. Pero ngayon, nagsasalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Okay mga kapatid? So, napakahalaga ng sanctuary message. Panglima, second to the last, doon tinatanggap ng Diyos ang mga kasalanan. Pagdating ng reality, dumating si Jesus, tinupad yung ating kaligtasan. Basahin nyo sa Leviticus 23 kung paano winawagayway ng saserdote yung ano nga yung grain part? Grain. Dayami? Dayami ba yun? Grain, yung uhay. Uhay. Hindi dayami kasi yung dayami, damo lang yun, di ba? Yung uhay, Walang laman yun. o walang laman. Pag winawagayway ng saserdote yung uhay, doon tinanggap ng Diyos. Ngayon, anong patutuo na tayo tinanggap ng Diyos? Ephesians chapter 1 verse 6. We are accepted. Verb tense niyan, tayo ay tinanggap sa minamahal. Sinong minamahal? This is my beloved Son in whom I am well pleased. So He accepted us in the beloved. He accepted us in Jesus Christ. So through the sanctuary services, doon tinatanggap ng Diyos ang makasalanan. Tayo bilang makasalanan ngayon, tinanggap tayo ng Diyos diyan kay Kristo. Okay? Last one. Mismo doon sa sanctuaryo. Yun ang anino kung paano niya binibigay yung mensahe pagpapatawad sa mga makasalanan. Ngayon, ang katotohanan nito, ang ating kapatawaran
pagpapatawad ng kasalanan ay nandiyan kay Kristo. Magkasunod lang siya. Chapter 1, verse 6 and 7 ng Efeso. Pwedeng pabasa sa Tagalog, verses 6 and 7, Partrapi, at magtatapos na tayo. Ng Efeso, Kapitulo 1, talatang 6 at 7. Oo. Sabi rito, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya Mhm. na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. Verse 7. Wow. Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, Mm. nakapatawaran ng ating mga kasalanan Wow. ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Wow. Ganda. Sisigaw ka talaga doon sa kanyang kayamanan ng kanyang biyaya. Iyon ang nagpatawad, yun ang nagtanggap, yun ang nagligtas, yun ang lahat ng pangangailangan ng ating kaligtasan, ipinahayag ng Diyos doon sa sanktuaryo sa ilang, at ngayon ay naging katotohanan kay Kristo sa magitan ng banal na Espiritu, totoo sa ating karanasan ngayon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So ngayon, bilang mga Kristiyano, we have Jesus sa buhay natin ngayon. Siya ay kasama natin, siya ay nananahan sa atin sa lahat ng oras. Okay? So mga kapatid, hindi natin siya hihingiin upang siya ay sumaatin. Kung hindi kikilalanin natin, Panginoon, salamat Panginoon na nandito ka sa amin. Thank you for the Holy Spirit. We acknowledge the presence of the Holy Spirit. So we don't have to wait to talk to Him. Kasi bago pa tayo makipag-usap sa Kanya, bago pa dumating yung mga lindol o sakuna sa buhay natin, handang-handa na siya manalangin, makinig sa ating panalangin. So we don't have to hope that He might speak to us na sana, ano kayang kalooban ni Lord? Nandiyan na. He speaks to us through His Son, through His Word, through the Bible. Kita niyo yung Bible natin? Ito. Lahat ng kailangan natin malaman na Kanya, nandito sa atin, sa Bible. Oh. Pakita ko pa ito, ha. Oh. If we will read it, let Him speak to us through the Holy Spirit. Yan, napakahalaga mga kapatid. So ngayon, nung ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, God gave each of one of us isang bagay lang. Buo na dyan sa isang kaloob. Ang kanyang bugtong na anak. In Him, we have salvation, full Full. and complete. So, ito yung kamanghamanghang katotohanan ng mensahe ng sanktuaryo. Amen? So, Jesus Christ. Praise the Lord. So mga kapatid, Revelation 21:3, I heard a great voice out of heaven saying, Behold, tingnan nyo, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and He shall be with His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Pabasa part, Rafi. Tagalog. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit. Sinabi nito, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila. Sila ay magiging mga tao niya. Ang kanilang Diyos mismo ang sumasa kanila at siya ang kanilang magiging Diyos. Amen. Amen. Mga kapatid, dito natatapos yung ating pag-aaral, yung ending ng sanctuary message. Pagdating natin doon sa langit, ito yung pinahayag ng Diyos kay John the Revelator. Wala siyang nakitang templo doon. Yung inisip natin na templo, na inisip ni John the Revelator, wala. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang templo doon. Sabi ano, mga kapatid, alam ko ang study natin ay mahaba. Pwede nyo siyang panoorin paputol-putol pag may time kayo. Gawin yung parang teleserye. Sa halip na manood tayo ng mga TV na mga hindi totoo at kung ano. Okay lang yung malaman natin yung nangyayari sa kapaligiran, politics, current events. Pero mas mahalaga na mag-spend time tayo, mag-aral ng salita ng Diyos.
kasi gagamit ang kaaway ng salita din ng Diyos para tayo ay dayain. Para hindi tayo madaya, naalala niyo si David? Di niya maintindihan bakit yung masasamang tao yun ang nag-aasenso ng buhay. Yun ang mga walang problema. Tayo namang naglilingkod, mata na lang ang nakatingin. Lahat, balot na tayo ng problema. Nasaan ang Diyos? Ngunit anong nangyari kay David? Itong lahat ay kanyang naunawaan nung siya ay pumasok sa sanktuaryo. Pagpasok ng sanktuaryo sa atin ay pag-unawa ng katotohanan at mensahe ng sanktuaryo. Mga kapatid, kung tayo ay naniniwala dito, pag-aralan natin, ibahagi natin. Pindutin nyo lang yung share. Tapos encourage nyo yung mga kaibigan. Kung may nakita kayo ditong kahalagahan ng mensaheng ito, ibahagi natin. At pag-aralan, reviewin natin. Alam ko nakakatamad mag-review, pero kung nakita natin may mahalaga, kagaya ng Bible, lagi nating binabasa kahit nabasa na natin yan. Ang pagpapala ng langit, biyaya at karunungan, nawa ang ating tanggapin, maranasan at kapangyarihan, presensya, pananahan at gabay ng banal na Espiritu ngayong gabi, mga kapatid, mga ka-classmates. Part Rafi, balik sa iyo. Salamat, Part, sa isang napakagandang paglalahad ng mensahe natin. Tatlong presentation din natin pinag-aralan itong sanctuary message. Kasi kung titingnan natin sa kasaysayan, matapos na mamatay, pinatay yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus, yung mga pioneers ng Christian Church, ay itong mensahe ng santuario o yung sanctuary ay para sa kanila ay wala ng saysay at wala ng bisa. Pero nakita natin yung napakahalagang kahalagahan nito sa ating buhay Kristiyano. Sa panahon din natin ngayon, iniisip ng ibang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na yung mensahe ng santuario, ito ay obsolete na, hindi na relevant sa ating kapanahunan. Pero sa tatlong gabi na ating pag-aaral, Part, at sa ating mga kaibigan, mga ginigiliw na mga kapatid, nakita natin yung napakahalagang idinudulot nito sa ating buhay Kristiyano. Pag-aralan natin na ito yung God's show and tell. Ibig sabihin, inilalarawan ng Panginoon at sa pamagitan ng santuario, inilalarawan ng Panginoon at sinasabi niya yung kanyang pagliligtas na gagawin sa atin kay Kristo. Sapagkat kung titingnan natin yung pag-aaral ng sanctuaryo, lahat ng mga simbolo rito, mga rituals na ginagawa, ito ay umaanino sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoon Jesus. At nakita natin, nung dumating yung ating Panginoon Jesus, ay natupad lahat sa Kanya itong sinisimboluhan na sanctuaryo. Ibig sabihin, ang hinihintay na lang natin is yung pagdating ng ating Panginoon Jesus at iuuwi niya tayo doon sa langit na bayan. At doon sa langit na bayan, makakasama na natin yung ating Panginoon. Siya yung ating Diyos, siya naman yung ating bayan. Maninirahan tayong kasama niya magpakailanman. Kung paanong kanyang sinabi kay Moises na igawa niyo na ako ng santuaryo upang ako ay makapanahan sa gitna ninyo, ay si Jesus ang katuparan nito at yun yung magiging motivation ng bawat isa sa atin na ating suko at ipasakop ang ating mga sarili sa ating Panginoon upang sa ganon ay maranasan natin na makasama ang ating Panginoon Jesus magpakailanman. Thank you, Part, sa isang napakagandang presentation. Tatlong Huwebes ng gabi na punong-puno ng katotohanan, punong-puno ng aral na magsilbing inspirasyon natin upang tayo ay lumakad na kasama ang ating Panginoon Jesus. So aking babalik uli sa iyo, Part, ang oras at panahon para sa concluding part at para sa Amen. panalangin. At sa panalangin ay isama mo sa panalangin yung ating partner, si Part Ronnie, upang gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Ganun din yung ating mga kababayan sa lugar ng Mindanao na biktima
ng lindol. At ganoon din, ipanalangin mo rin yung ating mundo na nahahati sa pamamagitan ng mga digmaan. Hmm. Amen. Thank you, Part Rafi. Sa ating mga classmate na medyo alam ko busy ang ating mga schedules, pag may chance kayo, recorded naman ito, paki-review nyo sa time lang na pwede nyong 20 minutes. Tapos sa susunod naman, sundan nyo lang. Tapos pag may nakita kayong mahalaga dito, ipagpatuloy natin pag-aral at ibahagi natin sa ating mga kapatid sa loob ng iglesia, sa ating family. Kasi ito yung mensahe na kiniklaim natin na we contributed to Christianity. Ngayon nga lang, negative ang impact nito. So kaya rini-review natin in the light of the everlasting gospel. So from type to fulfillment to reality. So bago tayo mag-pray mga kapatid, ay binabati ko ating mga klase, aking kababayan, si Sister Chona de los Santos dyan sa Laguna, Sister Myrna Dr. Lero dyan sa Milagros, Patrani, alam ko nakikinig ka dito ngayon, namimiss mo yung ating tropa, si Brother Emard Amante, taga Masbate siguro ito, oo, or Batuhan, Masbate. Sister Mama Nora, dito yan sa New York, kasama natin yan. At sa lahat ng mga kaklase natin na nag-join ngayong gabi, Sister Renelen, Sister Imelda, Kibla dyan sa Baguio at sa lahat ng mga makakapakinig pa nito. Kasi marami nakikinig after ng presentation, depende yan sa oras nila. So sa pagtatapos mga kapatid, tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, naglalang ng langit at lupa, nagbigay sa amin ng pananampalataya upang aming maranasan ang katotohanan at kaligtasan. Sa gabing ito, sa oras na ito, ay aming pinapasalamatan, binibigay ang papuri sa inyong dakila at banal na pangalan, sa inyong kabutihan, biyaya, awa, kaligtasan at kapangyarihan na ipinahayag, ipinabatid, pinaabot sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sa mensahe ng sanktuaryo na meron kaming tiyak na kaligtasan sa inyong bugtong na anak na dala ng banal na Espiritu. At ganun din ay dinadalangin namin ang aming mga kapatid, mga kababayan na nabiktima ng malaking lindol doon sa Mindanao. Ang patuloy na pag-comfort ng banal na Espiritu, ang kanilang maranasan sa magitan ng mga tulong mula sa iba't ibang pamamaraan, iba't ibang mga kapatid sa iba't ibang lugar, na maramdaman nila ang inyong dakilang pag-ibig. At sa mga may darating pa na mga sitwasyon, aming dinadalangin na kami ngayon ay maging rooted and grounded in the foundation of our salvation, the rock of our salvation, Jesus Christ. Dinadalangin din namin si Patrani at ganun din sa mga kapatid na may mga karamdaman na sila ihipuin ng inyong kanang kamay ng kagalingan habang sila ay nasa banig ng karamdaman. Kanilang maramdaman ang inyong kapangyarihan upang ito ay maging patotoo na naman sa kanilang buhay. At marami pa mga pangailangan at mga kahilingan ng ating mga kapatid. Ito ay inyong tinugon ng oo sang-ayon sa inyong kalooban. Hindi man namin maranasan agad, ngunit sinasampalatayan na namin at tinatanggap ang inyong banal na salita na ito ay tinugon ng oo. Dinadalangin ko si Part Rafi, si Part Rico, Part Alvin, lahat ng ay mga kasama sa gawain. Ganon din from General Conference up to the local churches, ang inyong mga pinagkatiwala ang mga leaders, na kaming lahat ay magka-isa sa focus, grounded in the Bible, focus on the mission. Upang pag matapos na ito, ang maluwalhating pagdating ng aming Panginoon Jesus na aming hinintay ay dumating ng panahon at kaming lahat ay uuwi na at ang lahat ng tao ay walang excuse na hindi nila nalaman, narinig ang inyong mabuting balita. Kaya papuri, kaluwalhatian, ay pagpapasalamat binabalik namin sa inyo sa gabing ito habang kami ay pansamantalang maghiwa-hiwalay. Itong lahat ay aming pinapasalamatan, tinanggap sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoong Hesus. Amen. Part Rafi?
Okay, salamat, Bart. Gusto ko rin ipalaala sa mga kapatid natin at mga ginigiliw na taga-subaybay na pwede rin po silang pumunta sa YouTube. Ang YouTube account natin ay Santiago Bukid, 7-Day Adventist. Kasi sa FB, sa Facebook ay after 30 days o 1 month ay binubura na ni Facebook yung ating ginawang live. Pero sa YouTube ay nananatili doon. So, pwede rin nyo pong i-subscribe yung ating YouTube account para mismo sa YouTube ay makakapanood kayo ng live. At sa YouTube, pwede nyo rin balikan yung mga nakaraang mga presentations na ginawa ng Discover the Power of God's Grace. Amen. Muli sa gabing ito ay sa pangalan ng aking mga partner, si Part Ronnie, si Part Alvin, si Brother Rico, saka si Part Epi, ay aming iniiwan sa inyo ang katagang we love you with the love of the Lord. God bless us. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost.